Ang kagandahan ay maaaring isang biyaya, ngunit maaari rin itong maging isang sumpa. Lalo na sa mga maalikabok na peryahan sa gilid ng San Jose del Monte, Bulacan, ang kagandahan ay parang talim ng balisong na madaling makasugat. Hinahangaan ng mga tao ang ngiti ng prinsesa, nalalasing sila sa bawat kumpas ng kanyang sayaw. Pero walang nakakaalam. Sa likod ng mga nakasisilaw na ilaw, sa madilim na backstage na tinatakpan lang ng trapal. Ang pagnanasa, inggit at kamatayan ay tahimik na nagsasayaw. Sa isang bakanting lot sa Bulacan, maalinsangan ang panahon. Agosto na at panahon ng habagat, kaya't mabigat ang hangin. Dumadayo ang sikat na Bulalakaw stage show, kaya't siksikan ang mga tao. Ang alikabok ay parang sumasayaw sa ilalim ng spotlight, habang ang amoy ng pawis, usok ng sigarilyo, at mantika ng mga nagtitinda ng fishball at kwek-kwek ay naghahalo-halo sa nakakasakal na hangin. Ang tugtog ng banda ay dumadagundong, ang bass ng speaker ay kasabay ng tibok ng puso ng mga manonood. Libu-libong mata ang nakapako sa entablado. Dahil lalabas na siya. Sinanda. 24 anyos. Ang bituin ng palabas, ang mutya ng perya. Nang lumabas siya sa entablado, ang hiyawan ng mga kalalakihan ay parang kulog. Suot ni Nanda ang kumikinang na kulay berdeng gown na hapit sa katawan. Ang kanyang damit ay kumikislap sa bawat tama ng ilaw. Makapal ang kanyang makeup, pero ang kanyang mga mata ay matatalim at nagniningning. Nagsimula siyang sumayaw. Ang lentik ng kanyang mga daliri, ang indak ng kanyang baywang ay bumibihag sa imahinasyon ng mga kalalakihan. Sa bawat galaw, ang mga butil ng pawis sa kanyang lieg ay parang mga brilyante. Hindi lang ito basta sayaw. Ito ay isang uri ng pang-aakit na tumatago sa kaluluwa. Kumanta si Nanda, hihintayin kita. Kahit na ako'y nahihirapan na. Ang mga lalaki sa unahan ay naghagis ng mga kwintas na gawa sa pera, mga papel na tig-1,000. Pinulot ito ni Nanda ng may ngiti. Pero ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Alam niya. Ang mga ngiting ito, ang mga indak na ito, ay hindi niya pag-aari. Sa gilid ng entablado, sa likod ng pulang kortina at dilim, isang pares ng mata ang nakamasid kay Nanda. Iyon ay si Mang Ponsing. Nasa 55 anyos, ang may-ari ng grupo at ang Panginoon ni Nanda. Hinihitit ni Mang Ponsing ang kanyang sigarilyo habang tinititigan ang kanyang i-ari-arian mula sa uso. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata. Puro kasakiman at selos lang. Inampun niya si Nanda noong bata pa ito. Ngayon, sinanda na ang kanyang gatasan, ang kanyang asawa sa dilim, at ang kanyang trolyo. Bulong ni Mang Ponsing sa bataan niya, tingnan mo yung gagong iyon sa unahan. Kung makatingin kay Nanda, parang kakainin. Pagkatapos ng show, turuan niyo ng leksyon. Tumango ang bataan. Nagalit ang bagang ni Mang Ponsing habang pinapanood si Nanda. Akin ka lang, Nanda. Walang pwedeng umagaw sa'yo. Biglang. Mula sa likuran ng peryahan, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw. Napilitang tumabi ang mga tao. Isang itim na Land Cruiser ang pumasok na parang hari sa gitna ng alikabok. Bumaba mula sa sasakyan si Boss Tino. Nasa 30 anyos, isang big-time na negosyante ng mga lehitimong isasakyan galing port area. May makapal na gintong kwintas sa liig at mumunguya ng chewing gum habang naninigarilyo. Ang tindig niya ay mayabang, yung tipong walang sinasanto. Sumiksik siya sa gitna ng mga tao hanggang sa makarating sa pinakaunahan. May kasama siyang 4 na bodyguard. Tumayo siya at bastos na tinitigan si Nanda. Namutla si Nanda nang makita siya habang sumasayaw. Muntik na siyang magkamali ng hakbang, pero mabilis niyang nabawi. Sigaw ni Boss Tino, "Hoy! Miss Ganda! Pagod ka na ba? Eto. Pangmeryenda mo." Dumukot si Boss Tino ng isang makapal na bundle ng pera at ibinato sa entablado. Nagkalat ang mga perang papel sa paanan ni Nanda. Hindi ito paghanga. Ito ay pambabastos, parang sinasabing may pera ako, kaya kitang bilhin. Parang tumigil ang tugtog. Tumahimik ang lahat. Namula ang mukha ni Nanda sa hiya habang nakatingin sa pera. Pero hindi siya gumalaw. Lumabas si Mang Ponsing mula sa kortina. Dinurog niya ang sigarilyo sa kanyang kamay.
Madilim ang kanyang mukha sa galit. Si Boss Tino naman ay nakapamiwang at tumatawa ng mayabang. Ang kanyang mga mata ay nilalamon ang kabuuan ni Nanda. Boss Tino, pulutin mo, miss. Kulang pa yan para sa ganda mo. Sumama ka sa akin mamaya. Mas marami pa akong ibibigay. Tinitigan ni Mang Ponsing si Boss Tino mula sa itaas ng entablado. Sa pagtatagpo ng kanilang mga tingin, parang may kuryenteng dumaloy. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay simula ng digmaan ng pride ng dalawang lalaki. At si Nanda, na nasa gitna, ay ang biktimang hindi alam ang kanyang sasapitin. Alam ng drummer na mainit na ang sitwasyon, kaya mabilis niyang pinalo ang tambol. Napilitang sumayaw ulit si Nanda. Pero wala na ang saya sa kanyang galaw. Puno na ito ng takot. Sa kalangitan, nagsisimula ng kumulog. Paparating na ang bagyo. Hindi lang ulan at hangin, kundi isang bagyo ng pagnanasa na mag-iiwan ng dugo. Pagkabagsak ng kortina, halos matumba si Nanda sa pagod. Hingal na hingal siya. Ang backstage ay masikip at maalinsangan dahil sa ulan. Ang dressing room ay gawa lang sa plywood, lawanit at trapal na may isang pundidong bumbilya. Ang amoy ng face powder, pawis at katol ay nakakahilo. Nakaupo si Nanda sa harap ng salamin, nagtatanggal ng make-up gamit ang bulak, nang biglang bumukas ang pinto ng padabog. Blag! Napatalon si Nanda sa gulat. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya si Boss Tino. Pumasok siya nang walang paalam. Ang dalawa niyang bodyguard ay nakatayo sa labas, nakahalukip-kip. Tinitigan ni Boss Tino ang makinis na balikat ni Nanda nang may pagnanasa, sabay dura sa sahig. Boss Tino, Miss Ganda. Pagod ka na? Sayang ka naman sa ganitong lugar, ang init, ang baho. Hindi makasagot si Nanda. Yumuko lang siya. Sa sandaling iyon, sumugod si Mang Ponsing sa loob. Mang Ponsing, hoy! Sinong nagsabing pwede kang pumasok dito? Kwarto to ng babae. Layas? Tumawa lang nang uyam si Boss Tino. Dumukot siya sa bulsa at inilapag ang susi ng kotse sa make-up table ni Nanda. Ang susi ay may tatak na Toyota, bago at makintab. Boss Tino, Mang Ponsing. Huwag ka nang mag-init. Business lang ang sadya ko. Yung Fortuner sa labas, brand new yan. Kumpleto ang papel. Milyon ang halaga niyan. Sa'yo na. Kukunin ko si Nanda. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ponsing. Nanginig ang buong katawan niya sa galit. Isa itong sampal sa mukha niya. Si Nanda ay kanyang anak-anakan, kanyang asawa, kanyang pag-aari. Ang ideya na ipagpapalit siya sa isang kotse ay insulto sa kanyang pagkalalaki. Mang Ponsing, ano nang akala mo sa akin? Hindi paninda si Nanda. Sino ka para presyuhan ang anak ko? Boss Tino, anak? Ha ha ha. Huwag mo nga akong lokohin, Tanda. Alam ng buong industriya kung paano mo tratuhin si Nanda. Pinapahirapan mo siya. Ako. Gagawin ko siyang reyna. O ano? Gusto mo ba ang susi? O baka naman? Lumapit si Boss Tino kay Nanda at hinawakan ang baba nito, pilit na iniaangat ang mukha. Nangingilid ang luha ni Nanda pero hindi siya makapalag. Boss Tino, Nanda. Ikaw ang pumili. Magtitiis ka ba sa impyerno ng matandang to? O sasama ka sa akin at magpapakasarap sa aircon? Hindi na nakapagpigil si Mang Ponsing, akmang dadamputin ang gunting sa mesa. Pero mabilis na napilipit ng bodyguard ni Boss Tino ang kamay niya. Boss Tino, okay. Ayaw niyo sa santong dasalan. CJ. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko, sa ayaw at sa gusto niyo. Aalis muna ako ngayong gabi. Pero babalik ako. Dinampot ulit ni Boss Tino ang susi at tinitigan si Mang Ponsing ng masama. Boss Tino, tandaan mo, Tanda. Ang agila, hindi binibitawan ang pre niya. Magiging akin si Nanda. Umalis si Boss Tino kasama ang mga bataan niya. Tumahimik sa loob ng kwarto, pero ito yung klase ng katahimikan bago ang unos. Humarap si Mang Ponsing kay Nanda. Ang galit niya kay Tino ay lumipat na kay Nanda. Mang Ponsing, bulong na nakakikilabot, ikaw. Nagustuhan mo, no?
Gusto mo iyong kotse niya, no? Nanda, hindi po, Mang Ponsing. Wala po akong ginagawa. Mang Ponsing, manahimik ka. Akin ka lang. Kahit mamatay ka, multo mo akin pa rin. Hinila ni Mang Ponsing ang buhok ni Nanda at pinaharap sa salamin. Ang nakikita sa salamin ay hindi na ang magandang prinsesa, kundi isang ibong nakakulong na nanginginig sa takot. Para sa isang tulad ni Nanda, ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang kawalan ng pag-asa. Ang peryahang ito ang kanyang mundo at ang kanyang bilangguan. Malaya siyang nakakasayaw sa harap ng tao, pero sa totoo lang, may kadena ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga pakpak ay bali na, at sa tuwing susubok siyang lumipad, laging may dumadanak na dugo. Eksena 1, ang tahimik na gabi. 3:00 ng madaling araw. Patay na ang mga ilaw sa perya. Ang mga kasamahan nila ay tulog na sa mga banig at karton. Rinig ang hilik at ang tunog ng mga kuliglig. Hindi makatulog si Nanda. Nakaupo siya sa loob ng kulambo, nakayakap sa tuhod. Hinahaplos niya ang pasa sa braso, marka ng panggigigil ni Mang Ponsing. Mula sa ilalim ng unan, inilabas niya ang isang lumang litrato. Litrato ito ng nanay at kapatid niya sa Nueva Ecija. Ito lang ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Laging panakot ni Mang Ponsing, kapag tumakas ka, ipapasunog ko ang bahay ng nanay mo sa probinsya. Ang takot na iyon ang kadenang nagtatali sa kanya sa impyernong ito. Eksena 2, ang nakakadenang kalayaan. Sa kabilang kwarto, nagbibilang ng pera si Mang Ponsing. May maliit na vault siya. Inilagay niya ang mga tumpok ng pera at kinuha ang isang brown envelope sa ilalim. Nasa loob nito ang birth certificate ni Nanda at ang mga alahas na naipundar nito. Mang Ponsing, hindi ka makakatakas, Nanda. Hawak ko ang buhay mo. Isinara ni Mang Ponsing ang vault. Click! Ang tunog ng kandado ay parang tunog ng pagsasara ng pinto ng pag-asa ni Nanda. Isinuksok niya ang susi sa kanyang shorts at nahiga. May ngiti sa kanyang labi, pero ang mga mata ay dilat at puno ng hinala. Eksena 3, ang ahas sa dilim. Kinahapunan. Habang abala ang lahat sa paglalaba at pagluluto, pumunta si Nanda sa banyo, nagawa lang sa yero, sa likod. Habang naghihilamos, may aninong lumitaw sa likuran niya. Miss Ganda. Napapitlag si Nanda. Si Boss Tino. Paano siya nakapasok? Nakangisi pa rin ito. Umatras si Nanda. Nanda, bakit? Bakit kayo nandito? Kapag nakita kayo ni Mang Ponsing, magkakagulo. Boss Tino, hayaan mo siya. Wala akong pakialam sa matandang yun. Nandito ako para mag-offer. Lumapit si Boss Tino at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Nanda. Boss Tino, Nanda. Gusto mong makaalis sa impyernong to, di ba? Tignan mo ako. May pera ako. Malakas ako sa pulis, sa mayor. Kung sasama ka sa akin, babayaran ko lahat ng utang mo. Iuwi pa natin ang nanay mo galing probinsya. Ano? Eksena 4, ang makamandag na prutas. Natigilan si Nanda. Ang salitang kalayaan ay yumanig sa puso niya. Pero hindi siya tanga. Alam niya ang kalakaran ng mundo. Hindi siya ililigtas ni Boss Tino dahil naawa ito. Magiging bagong may-ari ilang niya ito. Kung si Mang Ponsing ay demonyo, si Boss Tino naman ay mabangis na hayop. Nanda, ano naman ang pinagkaiba niyo ni Mang Ponsing? Magiging laruan lang din naman ako sa inyo. Boss Tino, tumatawa, at least ako, ilalagay kita sa aircon na bahay, hindi sa trapal na kwarto. Pag-isipan mo. Susunduin kita mamayang gabi. Buksan mo lang ang pinto sa likod. Ako na ang bahala. May inabot na maliit na cellphone si Boss Tino kay Nanda. Boss Tino, kapag buo na ang loob mo, i-text mo ako o tumawag ka. Maghihintay ako. Umalis si Boss Tino. Mahigpit na hawak ni Nanda ang cellphone. Bumabagyo sa loob ng dibdib niya. Magtitiis ba siya kay Mang Ponsing? O tataya siya sa patalim kasama si Boss Tino? Ang sigurado lang. Ang gabing ito ay hindi magiging ordinaryo. Magiging duguan ang gabing ito. Ang selos ay hindi pag-ibig. Ito ay pag-aari. Parang batang ayaw ipahiram ang laruan.
Pero kapag ang bata ay may baril at impluensya, ang selos ay nagiging nakamamatay. Sa paglubog ng araw, sa masikip na kwarto sa likod ng entablado, nagsimula ang unos. Eksena 1, ang lihim na nabunyag. Nag-aayos si Nanda para sa show nang pumasok si Mang Ponsing. Tahimik siya at mas nakakatakot iyon. Walang sabi-sabing hinablot niya ang make-up kit ni Nanda. Doon, nakatago sa ilalim ng pulbos, nakita niya ang cellphone na bigay ni Boss Tino. Tumigil ang mundo ni Nanda. Tinitigan siya ni Mang Ponsing ng matalim. Mang Ponsing, ano to? Nanda, yan po. Ano? Mang Ponsing, tinatraidor mo ako. Kausap mo ang hayop na iyon? Ibinato ni Mang Ponsing ang cellphone sa sahig at tinapakan ng malakas. Ang tunog ng pagkabasag ng screen ay parang tunog ng pagguho ng plano ni Nanda. Eksena 2, ang parusa. Hinubad ni Mang Ponsing ang kanyang sinturon. Napasiksik si Nanda sa sulok, nagmamakaawa. Nanda, wag po, Mang Ponsing. Parang awa niyo na. Hindi ko po sinasadya. Mang Ponsing, walang utang na loob. Pinakain kita, pinalaki, tapos magpapakamot ka sa ibang lalaki. Hinampas siya ng sinturon. Iyahe! Pero matalino si Mang Ponsing. Iniwasan niya ang mukha at braso na makikita ng audience. Sa hita at likod siya tumira. Kailangan pa niyang sumayaw ngayong gabi. Sa bawat hampas, napapaimpit ng iyak si Nanda. Pero dahil nag-soundcheck na ang banda sa labas, walang nakarinig. Ang mga pasa sa katawan ay gagaling, pero ang sugat sa pagkatao niya ay lalong lumalim. Eksena 3, ang pag-ibig ng baliw. Hiningal si Mang Ponsing kaya tumigil siya. Hinilan niya ang buhok ni Nanda at inilapit ang mukha niya. Ang mga mata niya ay parang sa baliw. Mang Ponsing, tandaan mo Nanda. Akin ka lang. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makikinabang sa iyo. Subukan lang ng Tino na iyan na pumunta dito. Papatayin ko siya ngayong gabi. Tapos papatayin din kita para magsama na tayo sa impyerno. Niyakap niya si Nanda at hinalikan sa noo. Nanginginig sa diri si Nanda. Hindi ito pagmamahal ng ama, hindi rin ng asawa. Ito ay banta ng isang baliw na may-ari. Eksena 4, ang pagsasara ng haula. Lumabas si Mang Ponsing at nilock ang pinto mula sa labas. Mang Ponsing, walang lalabas hanggat hindi nagsisimula ang show. Ayusin mo ang mukha mo. Kapag pangit ka sa harap ng bisita, lagot ka sa akin. Nang mawala ang mga yapak, napahagulgol si Nanda sa sahig. Masakit ang buong katawan niya. Pero sa mga mata niya, may bagong emosyon na nabuo bukod sa takot. Put! Nanda, bulong, dapat matapos na to. Mamatay na kung mamatay. Kailangan kong makawala. Sa labas, bumubuhos na ang malakas na ulan. At sa dilim sa likod ng peryahan. Hindi napansin ni Numan ang ilaw ng sasakyan ni Boss Tino na dumaan. Malakas ang ulan. Ang langit ay parang galit at ang hangin ay hinahampas ang trapal ng perya. Pero ang tugtog ng banda ay nangingibabaw. Ang tambol at gitara ay parang hudyat ng digmaan. Ang palabas ngayong gabi ay drama, pero ang totoong drama ay nangyayari sa likod ng telon. Eksena 1, ang mga bisita sa Bagyo. Sa likod na gate ng peryahan, huminto ang sasakyan. Bumaba si Boss Tino at 4 na tauhan. Naka-raincoat silang itim at may mga umuumbok sa bewang nila. Dumura si Boss Tino at tumawa sa ulan. Boss Tino, pagkatapos ng show, isasakay niyo si Nanda sa kotse. Harangin man kayo, itumban niyo. Malinaw. Bataan, boss. May mga matundin si Ponsing. Delikado. Boss Tino, tahol lang ng aso ang kaya ng matandang yun. May bakal tayo. Ano nang laban niya? Inabutan nila ng pera ang guard at pumasok. Nagbulag-bulagan ang guard nang makita ang pera. Eksena 2, ang maskara. Sa dressing room, nakaupo si Nanda. Pinatungan niya ng makapal na foundation ang mga pasa. Nilagyan niya ng pulang lipstick ang labi. Sa salamin, mukha siyang manikang walang buhay. Nanginginig ang kamay niya pero pinatatag niya ang loob. Nanda, sa sarili, umiti ka Nanda. Umiti ka. Baka ito na ang huling sayaw mo.
Pagkatapos nito, malaya ka na. O kaya, patay ka na. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Ponsing. Mang Ponsing, handa ka na? Naghihintay ang mga tao. Galingan mo. Kung hindi, alam mo na. Tinapik ni Mang Ponsing ang balisong sa bewang niya. Tumango si Nanda at naglakad papuntang entablado. Eksena 3, ang huling sayaw. Pag-akyat ni Nanda, nasilaw siya sa spotlight. Hiyawan ang mga tao. Nagsimula siyang sumayaw. Iba ang galaw niya ngayon. Hindi malambing kundi mabilis at marahas. Parang ibong nagpupumiglas sa hawla. Habang sumasayaw, tumingin siya sa audience. Wala sa unahan si Boss Tino. Pero sa gilid ng entablado, sa dilim. Nakita niya ang mga naka-raincoat. Nanda, sa isip, nandito siya. Tinotoo niya. Sa kabilang side ng kurtina, nakita rin niya si Mang Ponsing at mga bataan nito na nakaabang. Nasa gitna na siya ng 2 gutom na lobo. Eksena 4, ang patibong. Nang bumaba ang kurtina para sa intermission. Tinawag ni Mang Ponsing ang right-hand man niya. Mang Ponsing, nandyan na ang gago. Nakita ko ang kotse. Pagpasok ni Nanda sa dressing room. Isarado niyo ang pinto sa hallway. Papasukin niyo yung gago. Tapos ikulong niyo kami sa loob. Kami na ang bahala. Bataan, boss. Baka magkaputukan. Yung mga pulis. Mang Ponsing, sa lakas ng ulan at tugtog, walang makakarinig ng putok. Itatapon natin sa ilog ang bangkay. Ang mga has na kumuha sa akin. Sa kangkungan pupulutin. Kumulog ng malakas. Ang backstage ay naging katayan. Bumaba si Nanda at naglakad papuntang dressing room. Bawat hakbang ay parang papunta sa hukay. Habang nagtatanghal ng maaksyong eksena sa entablado, abot langit ang ingay ng sound system. Walang makakarinig sa sigawan sa likod. Ang maliit na kwarto ay naging arena ng kamatayan. Eksena 1, ang pagsugod. Pagkasara ni Nanda ng pinto, biglang nabutas ang dingding na lawanit sa likod. Pumasok si Boss Tino galing sa butas. Basang-basa siya at nanlilisik ang mata. Hinablot niya si Nanda. Boss Tino, tara na. Wala nang oras. Nanda, Boss Tino. Teka lang. Si Mang Ponsing. Boss Tino, mamatay na ang matandang yan ngayon. Sumama ka. Hinila siya ni Tino. Nagpupumigla si Nanda nang biglang bumukas ang main door. Pumasok si Mang Ponsing at 2 bataan. Eksena 2, ang pagtutuos. Hawak ni Mang Ponsing ang balisong. Nakangisi siya nang nakakilabot. Mang Ponsing, pumasok ka pa talaga sa lungga ng leon, daga ka. Wala ka nang kawala. Tinulak ni Tino si Nanda sa likod niya at bumunot ng baril, kalibre, 45. Boss Tino, tabi tanda. Papatulan kita. Mang Ponsing, iputok mo. CJ. Sa oras na pumutok yan, dadagsa ang tao ko at tadtad ka na bago ka pa makalabas. Eksena 3, ang madugong labanan. Biglang nagsaboy ng silipaminta ang bataan ni Ponsing sa mukha ni Tino. Aray! Napapikit si Tino at napaputok ng baril. Bang! Tumama ang bala sa yero sa kisam. Ang putok ay sinabayan ng kulog at bagsak ng drum sa labas. Sinunggaban ni Mang Ponsing ang pagkakataon. Nagbuno sila sa sahig. Nagtumbahan ang mga mesa at upuan. Tumakbo si Nanda sa sulok, takip ang tenga. Sa harap niya, 2 lalaki ang nagpapatayan para sa kanya. Sinaksak ni Mang Ponsing si Tino sa braso. Ah! Hindi sumuko si Tino. Inuntog niya si Ponsing gamit ang noo. Pumutok ang labi ng matanda. Nawala na sila sa sarili. Eksena 4, ang huling sandali. Kahit matanda, malakas si Ponsing dahil sa galit. Sinasakal niya si Tino. Namumula na si Tino at hindi makahinga. Kinapa ng kamay niya ang sahig. Nahawakan niya ang isang malaking gunting na pangtabas ng tela. Boss Tino, hingal, mamatay. Ka! Itinarak ni Tino ang gunting sa tagiliran ni Mang Ponsing. Sumigaw si Ponsing at natumba.
Gumapang patayo si Tino, duguan. Lumapit siya kay Nanda na nanginginig sa sulok. Boss Tino, nakita mo Nanda. Panalo ako. Akin ka na. Pero hindi pa tapos. Ang nakatumbang si Mang Ponsing ay inabot ang nalaglag na baril ni Tino. Bang! Isang putok. Kasabay nito, ang banda sa labas ay nag-grand finale na tugtog. Nilamon ng ingay ang tunog ng kamatayan. Pero ang amoy ng pulbura at dugo sa kwarto ay hindi maitatago. Eksena 1, ang pagbagsak. Nanlaki ang mata ni Boss Tino. May butas sa dibdib niya at bumulwak ang dugo. Inabot niya ang kamay ni Nanda pero hindi na niya kaya. Napaluhod siya at tuluyang bumagsak sa sahig. Binitawan niya ang gunting. Nakadilat pa rin siya, nakatingin kay Nanda hanggang sa malagutan ng hininga. Ang kagandahang inaasam niya ay ang huling bagay na nakita niya. Nanda, tinakpan ang bibig, Walang boses na lumabas. Barado ang lalamunan niya sa takot. Eksena 2, ang dugo ang panalo. Hingal na hingal si Mang Ponsing habang hawak ang baril. Dumadaloy ang dugo sa tagiliran niya mula sa saksak ng gunting. Pero nakangiti siya ng demonyo. Sinipa niya ang bangkay ni Tino. Mang Ponsing, sabi ko sa'yo. Akin lang ang gamit ko. Humarap siya kay Nanda. Puno ng dugo ang mukha niya. Mang Ponsing, nakita mo Nanda. Pinagtanggol kita. Gahasain ka sana ng hayop na yan. Ako ang nagligtas sa'yo. Napasandal si Nanda sa pader. Ang nasa harap niya ay hindi tao. Halimaw. Eksena 3, ang kasabwat. Kumatok ang bataan sa pinto. Boss. Okay lang kayo? Parang may narinig ako. Tinitigan ni Ponsing si Nanda. Sa pilitan niyang ipinahawak ang baril kay Nanda. Nanda, ayoko. Ayoko. Mang Ponsing, hawakan mo. Makinig ka Nanda. Patay na to. Kapag nalaman ng pulis, hindi lang ako ang makukulong. Damay ka. Sasabihin ko na nilandi mo siya at pinapunta dito para nakawan, kaya nagkagulo. Habang buhay kang makukulong. Patay na rin ang nanay mo sa probinsya. Mainit ang baril sa palad ni Nanda. Muli, kontrolado siya ni Ponsing. Wala siyang choice. Mang Ponsing, sigaw sa labas, wala to. Nagtatalo lang kami. Dalhin niyo ang DK negatibo 300 van sa likod. Bilis! Eksena 4, ang pagliligpit. Tinalian ni Ponsing ng retaso ang sugat niya. Kinuha niya ang lumang carpet alfombra sa sulok. Mang Ponsing, tulungan mo ako. Ibalot natin ang gagong to at itapon sa sapa. Nanda, hindi ko po kaya. Mang Ponsing, sinampal si Nanda, gawin mo. Kung gusto mong mabuhay, kumilos ka. Dapat mawala to bago matapos ang gabi. Habang umiiyak, binuhat ni Nanda ang paanan ni Boss Tino. Ang lalaking nangako sa kanya ng palasyo, ngayon ay nakabalot na sa maruming carpet. Alam ni Nanda. Ngayong gabi, hindi lang si Tino ang namatay. Pati ang pagkatao niya ay namatay na rin. Mabigat ang bangkay, pero mas mabigat ang konsensya. Buhat ni Mang Ponsing at Nanda ang carpet sa gitna ng ulan. Hinuhugasan ng ulan ang dugo sa damit nila, pero ang mansa sa kaluluwa nila ay hindi maaalis kailanman. Eksena 1, ang maputik na daan. Ang daan papunta sa Sapa Creek sa likod ng compound ay maputik at madamo. Dahil sugatan si Ponsing, hirap siyang magbuhat. Si Nanda ang halos pumapasan sa paanan. Bumaon ang paa niya sa putik, naiwan ang sinelas niya. Nanda, umiiyak, ang bigat po. Di ko na kaya. Mang Ponsing, tumahimik ka. Konti na lang. Nasa dulo na ang sapa. Huwag kang titigil. Sa bawat hakbang, parang dumudulas ang bangkay. Mabuti na lang at malakas ang ulan kaya natatakpan ang ingay nila. Eksena 2, ang mobile. Biglang. May dumaan na patrol car ng pulis sa highway. Kita ang asul at pulang ilaw. Mang Ponsing, dapa. Dapa sa putikan. Dumapa sila sa tabi ng bangkay, nilublob ang mukha sa putik. Mabagal ang takbo ng pulis. Humapyaw ang ilaw nito sa talahiban. Tumigil ang puso ni Nanda.
Kung huminto ang sasakyan, tapos na ang lahat. Sa kabutihang palad, dumiretso ang mobile papunta sa entrance ng perya. Nakahinga sila ng maluwag. Eksena 3 ang estero. Nakarating sila sa sapa. Hindi ito malinis na ilog. Ito ay estero na puno ng basura galing sa mga pabrika ng Bulacan. Mabaho at maitim ang tubig. Mang Ponsing, 1. 2. 3. Ihulog. Tinulak nila ang bangkay. Blag. Tumalsik ang maitim na tubig. Lumutang sandali ang carpet bago dahan-dahang lumubog sa burak. Ang wakas ng isang siga na si Boss Tino ay kasama ng mga basura. Eksena 4 ang sumpaan. Hinugasan ni Mang Ponsing ang kamay niya sa maruming tubig. Humarap siya kay Nanda. Sa ilaw ng kidlat, mukha siyang demonyo. Mang Ponsing, tandaan mo to, Nanda. Magkabangka na tayo ngayon. Walang magsasalita. Kapag nagtanong ang pulis, sabihin mo umuwi na si Boss Tino bago matapos ang show. Malinaw. Tumango si Nanda habang nanginginig. Opo. Opo. Mang Ponsing, tara na. May last set ka pa, diba? Maghilamos ka, magbihis at umakyat sa stage. Umakto ka na parang walang nangyari. Lumingon si Nanda sa perya. Ang makulay na entablado ay naghihintay. Ang sining na dati niyang minamahal. Ngayon ay magiging maskara na lang para pagtakpan ang krimen. Sabi ng matatanda. Ang bangkay pwedeng itago, pero ang amoy ng dugo ay sisingaw at sisingaw. Sumayaw ulit si Nanda, pero ang musika ay parang sigaw ng mga nasa impyerno. Eksena 1 ang mga multo sa stage. Umakyat ulit si Nanda. Pinilit niyang humiti pero nanginginig ang labi niya. Tumingin siya sa unahan. Biglang, nag-iba ang paningin niya. Sa halip ng mga tao, nakita niya si Boss Tino sa first row. Duguan ang dibdib nakaturo sa kanya. Kasalanan mo. Kasalanan mo to. Nanda, Napaatras si Nanda at natapilok. Natumba siya sa stage. Nagulat ang mga tao. Hala! Nahimatay ang bida. Mula sa backstage, galit na nakatingin si Mang Ponsing. Pinasok agad ng mga payaso ang eksena para iligtas ang show. Eksena 2 ang sigaw sa umaga. Kinabukasan. Tumila na ang ulan. Habang nagliligpit ang mga tauhan, may sumigaw na tindera sa likod malapit sa sapa. Diyos ko po! May bangkay! May patay na tao! Nagkatinginan sina Mang Ponsing at Nanda. Hindi tinangay ng agos ang bangkay. Dahil sa baha, sumabit ito sa mga basura at inanod pabalik sa pampang. Wala sa kanila ang swerte. Eksena 3 ang imbestigasyon. Dumating ang soko at pulis. Nilagyan ng yellow tape ang lugar. Inihiwalay ng investigador si Mang Ponsing at Nanda. Pulis, Mang Ponsing. Totoo bang pumunta dito si Boss Tino kagabi? Mang Ponsing, kalmado magsinungaling, opo sir. Nagbigay lang ng tip kay Nanda. Tapos umalis na. Lasing yata. Nakita ko pang minamaneho niya yung Land Cruiser niya. Pulis, pero nakita ang sasakyan niya sa highway nakaparada. Walang tao. Ano nang masasabi mo? Mang Ponsing, aba malay ko po. Busy ako sa backstage. Marami akong witness. Eksena 4 ang konsensya. Sinanda naman ang tinanong. Maputla siya. Pulis, miss. Nakita mo ba siyang umalis? Mag-isa lang ba siya? Gustong sumigaw ni Nanda ng totoo. Pero nakita niya sa gilid si Mang Ponsing, hawak ang cellphone, ipinapakita ng pasimple ang picture ng nanay niya. Nanda, nanginginig. Opo. Umalis na po siya. Nagdududa ang pulis pero wala pang ebidensya. Eksena 5 ang mansa. Umalis ang mga pulis. Bumalik si Nanda sa dressing room. Malinis na ang sahig. Pero sa paningin ni Nanda, may dugo pa ring lumalabas sa pagitan ng mga plywood sa sahig. Nanda, ang daming dugo. Hindi maalis. Kumuha siya ng basahan at kuskus ng kuskus sa sahig.
Nagdugo na ang mga daliri niya pero kuskus pa rin siya ng kuskus. Ang mansa ay wala sa sahig. Nasa utak na niya. Sa teleserye, madalas happy ending. Pero sa totoong buhay, lalo na sa kwentong isinulat sa dugo, mapait ang wakas. Eksena 1, ang ebidensya. Pagkalubog ng araw, bumalik ang mga pulis. May dalang warrant. May hawak na plastic bag ang hepe. Sa loob, may gintong butons. Hep, Ponsing. Arestado ka sa kasong murder. Mang Ponsing, sir. Ano ng ebidensya nyo? Hepe, sa kuko ng biktima, may nakuha kaming balat. Ilay mo iyon sigurado. At sa higpit ng hawak niya. Nakuha niya ang butones ng polo mo. Tignan mo ang damit mo, kulang ng isa, di ba? Napatingin si Ponsing sa dibdib niya. Kulang nga ang buttons ng polo niya. Sa pagbubuno nila, nahablot ito ni Tino. Eksena 2, ang wakas. Tinangkang tumakbo ni Ponsing pero dinaganan siya ng mga pulis. Pinusasan siya. Click! Tapos na ang paghahari-harian niya. Sumigaw siya kay Nanda. Mang Ponsing, Nanda. Sabihin mo sa kanila. Hindi ako ang pumatay. Hulihin niyo ang babaeng yan. Kasabwat yan. Nakatulala lang si Nanda sa isang sulok. Hindi siya umiiyak. Tumayo siya at lumapit sa hepe. Nanda, opo sir. Siya po ang pumatay. At tinulungan ko po siyang magtapo ng bangkay. Hip, miss. Makukulong ka rin yan. Nanda, mapait na ngumiti, okay lang po. Ang buhay ko sa peryahang ito ay parang kulungan na rin naman. Mas malaya pa ako sa loob ng selda kaysa sa piling niya. Eksena 3, ang pagguho ng entablado. Isinakay sa mobile sina Ponsing at Nanda. Nanunood ang lahat. Ang Bulalakaw stage show ay tapos na. Patay na ang mga ilaw. Ang natira na lang ay alikabok at basura. Naging headline sa dyaryo, star dancer at manager, tiklo sa pagpatay sa negosyante. Pinag-usapan ang ganda ni Nanda, pero walang nagtanong tungkol sa hirap na dinanas niya. Eksena 4, epilogo. Ilang taon ang lumipas. Sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Nakadungaw si Nanda sa rehas, nakatingin sa buwan. Wala na siyang makeup. Wala ng gown. Pero maaliwalas ang mukha niya. Hawak niya ang sulat galing sa nanay niya. Anak, magpakabait ka dyan. Hihintayin kita. Tumulo ang luha ni Nanda. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa, kung ang mundo ay isang entablado. Lahat tayo ay artista. May bida, may kontrabida. Pero wag mong hayaang iba ang humawak ng tali mo. Dahil kapag napigtas ang taling iyon, baka dugo ang kapalit ng kalayaan mo.